know that every time you light a candle, mix sugar in water, or even just breathe, you've already proven these laws in action. These laws explain how matter behaves during chemical reactions, and they are the foundation of modern chemistry. So, hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. This is me once again, Teacher Tin, your science teacher for today. So, for today's lesson, we will explore the 5 major laws. The law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportions, law of reciprocal proportions, and the Gay-Lussac's law of gaseous volumes. Maybe these terms are not so familiar to you, but don't worry, I will give you an easy to understand examples and cool tricks to remember them. So by the end of this video, you will realize that chemistry is not just about numbers, but it is also about hidden rules that keep our universe in order. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more updates in Science 8. Law of conservation of mass. This was proposed by Antoine Lavoisier noong 1789, and it also states that matter cannot be created nor destroyed in an ordinary chemical reaction. Ibig sabihin that the total mass of the reactants is always the total mass of the product. Ano ba ibig sabihin ng law of conservation of mass? Diba ang sabi natin, ang total mass ng reactants ay total din ng mass ng product. Ibig sabihin, yung mga bagay o yung mga material ay hindi siya maaaring mawala na lang or bigla na lang lumitaw sa isang karaniwang chemical reaction. Halimbawa, kumuha ka ng papel, tapos sinunog mo yung isang peraso ng papel. So, mawawala lang ito in a form of paper. Syempre, pag sinunog mo, hindi naman papel ulit ang itsura niyan, di ba? Pero, hindi talaga ito nawala. So, ano nangyari lang? Naging abo lang siya, naging usok, or pwedeng naging gas. At ang ibig sabihin nito, nagbago lang yung anyo nito, yung itsura, pero yung kabuuang dami ng material, nananatiling pareho. So, ibig sabihin, yung papel pala, kapag sinunog mo yan, so yung mass niyan, same lang din doon sa naging abo or naging usok na. So, always remember na hindi nadadagdagan o nababawasan ang kabuuang masa or bigat ng mga ingredients or sangkap ng isang reaction. So, ibig sabihin, yung mga atoms, nagbabago lang ito. Kumbaga, yung mga atoms sa loob ng isang paper, pag sinunog mo, nag-iiba lang yung arrangement niyan para maka-create ng another ingredients or another thing or another bagay. Pero hindi talaga sila basta-basta nawawala o nadadagdagan. Yun ang sinasabi sa law of conservation of mass. Number 2. Law of definite proportions according to Joseph Proust noong 1799. A chemical compound always contains the same elements in the same proportion by mass, meaning to say that water is always made up of hydrogen and oxygen in a fixed ratio of 1:8 by mass, no matter where it comes from. Ano ibig sabihin nun? Sa Tagalog, pag sinabi nating law of definite proportions, so yung isang chemical na compound, kunwari water, H2O, lagi lang siyang binubuo ng parehas na elemento or parehas na elements sa parehong proportion according to its mass. Ibig sabihin, kahit saan manggaling ang isang compound, pare-pareho lang ang dami at ratio ng mga elements na bumubuo dito. Kunwari, yung paulit-ulit kong sinasabi, water, H2O, palaging binubuo siya ng hydrogen at oxygen na very concise yung proportion niya or yung ratio niya na 1:8 ayon sa kanyang bigat. Okay, kunwari, 2 gramo ng oxygen, 2 gramo ng hydrogen ay kumbaga, ang kapartner niyan ay 16 grams ng oxygen. Kaya kumbaga, sa lahat ng tubig ha, any form of water, galing man ito sa ilog, sa dagat, sa distilled water,
o sa ulan, pareho pa rin yung proportion ng hydrogen at saka ng atom. Yun yung tinatawag na law of definite proportion. Kaya definite proportion. Kahit saang form pa yan, basta siya ay tubig, so pare-parehas lang yung proportion yan. So, sa pinakasimpleng paliwanag, para pag nagluluto ka ng isang recipe, kunwari, ang isang very key ingredients ay palaging nakatakda or kumaga parang ito yung kailangan nating sukat na gagamitin para malasahan natin yung sobrang saktong lasa ng isang ulam. So, ganun din sa isang compound. Kahit paano mo pa siya, saan pa yan ang galing, yun at yun pa din ang magiging proportion nun. So, hindi nagbabago ang sukat ng mga elemento kahit saan man ito gawin o makuha. Third law of matter, law of multiple proportions according to John Dalton noong 1803. So, when two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other are in a simple whole number ratio. So, let's say, for example, carbon monoxide or the CO. So, meron tayong 12 grams ng carbon plus 16 grams ng oxygen. Or, for example, carbon dioxide, CO2. 12 grams ng carbon, edi magiging 32 grams naman ng oxygen dahil CO2. Ano po? So, kumbaga yung ratio ng oxygen mass is 16:32 or 1:2. Sige, Tagalogin natin. Kapag yung two elements ay pinagsama upang makabuo ng more than one element, yung bigat nito or yung mass ng isang element, yung mass ng isang element na nagbubuo together with another exact mass ng isa pa, siya ay palaging dapat ay simple lang at saka buong-buo yung ratio. Kaya sinabing siyang simple whole number ratio. Ibig sabihin, kung ang dalawang element ay pwedeng magsama sa iba't ibang paraan para makabuo ng iba't ibang compound, yung dami ng elementong ginagamit ay laging nakaugnay pa rin sa isa't isa. Di ba kanina example ko CO, carbon monoxide. Yung ikalawang example, carbon monoxide. So, di ba pinagsama na natin carbon dioxide at carbon monoxide? Yung isa ang mass niya ay 12, yung carbon, tapos yung oxygen ay 16. Pero nung nadagdagan na ulit ng isa pang ng isa pang oxygen, CO2, syempre, madodoble na ngayon yung oxygen. Pero, kahit na doble yun, yung proportion or yung mass ng oxygen, nananatili pa rin siyang 16. Kumbaga, madadagdagan lang siya ng isa pang 16. Pero, nanggaling siya, isa 16 pa din. Nagigets nyo? So, ganun kapag sinabi nating law of multiple proportion. Kaya, kumbaga, pinapakita dito na kaya pinapakita na kapag ang dalawang compound na parehong element, kunwari carbon at oxygen, ang dami ng oxygen na nakasama doon ay pareho pa rin ng carbon sa very simple whole number ratio. Number 4 is the law of reciprocal proportions, and that is according to Jeremias Richter noong 1792. So, if element A combines with element B and also with element C, then if B and C combined with each other, the ratio of their masses is either the same or simple multiple of the ratio in which they separately combine with A. So, sa madaling paliwanag, dito sa law of reciprocal proportion, madali siyang isipin na para siyang may tatlong relasyon. So, kumbaga si A, meron tayong tatlong element, si A, B, C. Si A, pwede siyang sumama sa B. Si A, pwede rin siyang sumama sa C. At si B, pwede rin siyang sumama sa C. So, kapag nagsama si B at saka si C, so, ang maging ratio na ng mass nila ay hindi lang basta random. Ito ay katulad din kung paano nabuo yung mass o kung paano nabuo yung multiple ng mga ratio ng pinagsamang A at saka ng B or ng A at ng C. Kumbaga parang kahit magkabali-baliktad sila, pare-parehas pa rin yung kanilang proportion or yung kanilang ratio. Number 5 is the Gay-Lussac's law of gaseous volume, and this is according to Joseph Gay-Lussac noong 1808. So when gases react together at a constant temperature and pressure, the volumes of the reacting gases and the products, especially if gaseous, are in simple whole number ratios. Kumbaga dito, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang isang container. Basta pareho yung temperature at saka yung pressure, yung volume ng ratio ng mga gases ay palaging buong-buong numero or whole number tulad ng 1:3:2 or
2:1:2. This is the end of our lesson about the laws of matter. And for our next video, magtutuloy-tuloy pa rin ang ating usapan tungkol sa structure of an atom. So, subaybayan at stay tuned on this channel. Kung bago pa lang sa channel ito, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more update in Science 8. Thank you and have a good day. See you again!